Hello mga katek, good day. Meron po tayong ni-repair. Ito yung mixer, 7 channels. Bali, pangalawang technician na po tayo. Dinala ng may-ari ibang technician. After 4 months, 5 months, hindi pa naayos. Sayang, bigay naman yung may-ari ng pera sa technician, 1.5, pero hindi pa rin naayos. So, ang problema nito, pag sinaksak ko is ayaw na mag-on. So, yun. So, tara, bubuklasin natin. So, tara, let's go! So, ito mga katek, buklasin natin. So, yan mga katek. Oh, kaya pala hindi nag-on mga katek is hindi niya sinauli yung mga wire. So, ito yun oh. Mga wire na hindi pa sinauli niya. So, tingnan natin kung meron ba siyang ano. So, medyo madumi ito. So, yan. Tapos, sa pagtutrouble nito mga katek, kapag walang supply, check din natin yung wait, ilagay mo ko muna ito isa. Yung ito yung ano niya. Yan. Tapos, sa pagtutrouble nito is gamit po tayo ng multi-tester. So, gagamit po tayo ng continuity. Check. Dito po tayo sa buzzer. So, yan. Kapag walang continuity o kung walang power, check po tayo dito. Siyempre, unahin natin yung easy cord niya. Bali ito yung ground lang. So, dito po tayo sa line. Then, dito po tayo. So, papunta dito po yan. Sa kanyang dito sa sasaksakan niya. Sa cord po yan. Easy cord. Tapos, yung sasaksakan niya sa cord is meron po tong fuse. Kung saan kapag open na yung fuse is walang continuity. So, check po natin. Bali, ang fuse niya nakalagay mga katek. So, yan o. Papansin nyo, ito. So, yan. Dito. Portion ng fuse. So, hindi kailangan natin tanggalin yung fuse. Check lang natin kung may continuity o nakabuzzer pa. Ang ibig sabihin kung nakabuzzer is okay lang po siya. So, yan. Dito po tayo sa isang line 1. Check. Dito po tayo. So, yan. Wait. Saksak natin. So, yan. Check natin yung fuse niya. So, yan. Dito po tayo nag-check. Dito sa may ano niya, supply niya, main mismo. So, yan. Meron. Dapat sa kabila, wala. O, dito sa may ano, sa kabila niyang supply. Wala. So, dito, meron. So, bali, ito yung fuse. Dapat dito meron. Ito yung fuse. Ganyan. Ipang series lang yan. So, meron. Itong cord na ito is papunta dito. Tapos, yung fuse nga nakalagay, naka-series. Punta dito. Dito. So, meron. Good po yung fuse. Ito. So, dapat sa kabila is wala. Sa isa. Yan. Okay, good. Wala. So, dito po ito isa. Dapat sa iba, isa ano, dito sa, kita ba? Dito, check. So, yan, meron. Ibig sabihin fuse, okay pa. Tapos, dito po tayo sa switch niya.
So yan, ito yung fuse niya, dapat meron po yan. So dito po tayo, check natin. Ito, naka-off po yan, wala. So i-on natin. Dapat makabase. So yan, good. Check, good. Nagbabase, ibig sabihin good po yung ating switch. So dapat test natin kung meron pa siyang output dito. So ganyan po pag-test step by step, lalo na kapag walang power. So check po tayo sa may AC cord, papunta dito sa line 1, sa line 2, check. Dito may fuse po ito dito. Bali ang fuse niya is ganyan. Tapos ito yan, ito yung line isa, check. Tapos yung fuse papunta dito at papunta dito, good. Yung isa sa ibaba dito, check. Ibig sabihin meron. So dito, check, test natin. Kahit hindi po yan nakasaksak, nakadetect po tayo kung good pa ba ito. Check, meron. Check, meron. So ibig sabihin good po ang ating transformer o supply niya. So dito po tayo magpo-focus muna. So yan, dito po tayo sa kanyang, meron po dito yung capacitor, rectifier, meron po yung diode. Bali yung AC, convert niya to DC. So yan, meron po itong mga regulator, 5 volts, yung isa 12, yung isa. Check natin dito, check by step. Kung merong sira, i-replace natin. So yan po paano magte-test step by step code papunta doon sa kanyang panel. So yan. So ito mga katek, ito yung bridge diode niya dito. Tapos ito yung mga regulator niya. Check natin yung output. Yung capacitor, okay pa ba? Check yung output dito. So yun meron ako nakikita, merong sira na. So pag-test ng mga regulator mga katek, sa ganito yan. Bali, ito mga regulator po yan. Pag-test nito is yung sa left niya is ito yung input. Ito, left side niya is input. Yung gitna niya is ground. Yung right side is output. So yan lang po pag-test. So yun mga katek, test natin. So bali, ito yung out niya, transformer AC. Meron siyang reading na siya. So dapat ito yung 7805, 7815, 7815. So bali, ang in niya dito, so bali itong ground niya is tunga, yung negative. So ito yung in. Di makikita wait, kuha ko muna yung kita na ba? Sige, kita na. So naka DC na po yan. So yan, kasi meron na siyang diode, naka DC. So dito naman po sa in, dito po tayo sa, so yan, dapat makikita na. So yan, ito yung ground or negative ground. Check natin in. So yan, merong 26.53 o 50 in. So ang output niya, ito yung out niya, 4.96. So good po yung 7805. So dito po tayo sa 7815. So ito yon sa input niya. So bali ang input niya is 18.5. Lumalakas kasi
nilagyan ng kapasitor. So kaya lumagpas. So hindi po tayo mabahala kasi mayroong regulator. So ito yung nagsasala ng mga voltahe. Dito check natin sa input niya 26. Naging 26 siya kasi yung nilagyan ng mga kapasitor. So dito yung output niya 15.48. So good. Okay pa ulo yan kasi 78.15. So good po yan. Ito po tayo sa input niya. $26. Good. Okay po yan kasi may kapasitor kaya tumataas. Sa output niya 11. 11.30. Medyo mahina na siya. Ito yung papalitan natin, yung isa. So yan. So bali ito yung 7805 yung una. Goods pa siya, hindi pa siya sira. Bali ang sira niya is 7815. So ito yung sira, napalitan na natin. So dito na portion sira. So ibabalik natin yung heatsink niya. Ibabalik natin to. Lagyan natin ng silicone compound. So tara, baligyan natin. At kung napadaan na po kayo sa aking video mga katek, at bago po ko sa video, paki-subscribe naman, click notification bell para ganado po tayo gumawa ng video. So yun mga katek, ito na. So lagyan natin ng silicone compound. So bali ito yung unahin natin kasi ito yung nasa dulo. So ilagyan na natin kasi ang purpose nito is kapag uminit ito is mapunta ito sa heatsink niya. So bali ito yung heatsink niya. So yan. So yan. Tapos yung 7805. So yan, nalagyan na natin ng heatsink. Tapos so yan, nalagyan na natin ng heatsink. So yun mga katek, natapos na natin resoldered. So yan, nakalagay na ang mga heatsink. So yun, tapos i-brush natin. Siguraduhin na po natin mga katek na walang dikit bawat isang paa niya kasi shorted po yan kapag may dikit sa bawat terminal ito. So napalitan na natin yung bago yung regulator niya. So tapos dito, so ito lilinisin natin kasi medyo madumi. Imagine 5 months, 4 months. So ito mga katek, binaklas ko na. Hindi pa naayos. Lilinisin muna natin to. Sa paglilinis mga katek, ang gagawin ko nito is labhan ko. So lagyan ko ng tubig, tapos lagyan ko ng sabon. So kailangan lang natin na labhin to para matanggal yung mga dumi-dumi. Tapos makita natin yung parts na dapat natin palitan kasi yung ano na siya, masira na siya. Tapos ang kailangan lang natin is ibilad sa araw na talagang maubos yung tubig o gamitan natin ng hot air gun para mawala yung mga tubig, para walang corrosion. So yun lang yung technique ko para madali yung trabaho ko kasi
para matanggal yung mga dapat matanggal at yung palitan natin ang dapat palitan at para ding mukhang bago. So dapat lang patuyuin bago kana i-on o bago isaksak. So yun lang mga katek. So ito mga katek, binalik na natin sa lagayan niya. So bali mga katek, tapos na itong nilabhan natin at pinatuyo natin to. Sa pagre-repair mga katek, dapat meron po tayong kanya-kanya po tayong mga technique. At syempre kapag mag-repair at lalo sa mga baguhan, kailangan natin magbaon po tayo ng pasensya. Kasi sa pagtutrouble ng mga appliances, hindi biro po yan. Kasi hindi biro maghanap kayo ng problema, maghanap kayo ng sira. So kailangan natin is pasensya. So yun, importante. At syempre, troubleshooting po tayo, continuity checking po tayo, at voltage checking po tayo. So yun yung mga payo ko, lalo sa mga baguhan. Syempre, nagsimula po tayo sa mga baguhan. So hello guys, ito na po yung ano natin. Bali, nilabhan natin ito. So ito, ilagay natin dito. So let's go. So first, ito po naman natin. So first, ito muna, ito ilagay natin. Fix niya. Check, 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 check. Hey, sound, sound, check, 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 check. Hey, sound, sound, check, 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 check. Hey, hello, mic one testing. Check, 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 check. Hey, sound, hey, sound, check, 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 check. So hello mga katek, so hello guys. So test mo natin yung mixer natin na naayos. So ito yun, no? Bali, pangalawang technician na po akong ako dito, kaya naayos naman. So check natin. Check, hey, sound, sound check, color, check, hey, sound check, color, hey, sound, hey, check, hey. So bali ito yon, ito. So lipat natin sa kabila. Kita naman sa kabila. Ito. So volume. So yan. So may test.
check. Hello? Hey. Wait. Ay, lubat. check. Hello, hey, sound, hey, check, hey, sound, check, hey. So, ito mga tek, so bali ito na. Ito na, so bali sa may 5 na. Kanina sa may 6 to. Sa may 6 channel. So ngayon sa number 5 na. So yan, ito. So sa 3 and 4 naman tayo magte-test. Bali, ang 1 and 2 wala na kasi parang kinuha ng ang first technician, so hindi naman naayos. Bali ito din. So yung meron lang yung ano inaayos ko. Kung meron naman sana ito, ika na kasi okay naman yung function niya. So yan dito. So mag-play po ako ng music. Sandali lang kasi maka-copyright po tayo. Ayan, naka-on na po yan. So bali ito yung 3. So ito yung 4. So okay na po. So bali ito yung main. Volume first, okay naman siyang volume. So tapos dito, bali magagamit lang po ito kapag i-on natin dito at dito. At ito yung volume niya. Bali kung gusto niyo gamitin to, yung output nyo dito nyo ilagay dito. Tapos pindutin nyo lang ito. Tapos dito na po kayo magkukontrol kung saan nyo gusto nyo i-select yung i-on yung dito sa my mute. So doon po kayo mag-adjust o magkukontrol itong gamit Alt 3-4. So yun. Ito yun oh. Bali ang first technician nito is bigyan ng 1.5 sa may-ari tapos hindi pa na-repair. So ngayon, tapos hindi pa kinuha yung 1.5, sayang, diba? So yun. Thank you for watching mga guys. So kung bago pa kayo sa channel, pag-subscribe, click notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. Thank you. Have a nice day mga katek.